Nakulong ako. Yes, totoo nakulong ako. Bakit? May warrant na naman ako. Kumusta mga kanegosyo? Ako po si Royzy, ang inyong negosyo partner. Narinig nyo na ba ang issue ng muling pagkaka-aresto at pagkakahuli kay Diwata? Kamakailan nga lamang nag-live sa kanyang Facebook page si Deo Harito Balbuena o mas kilala natin bilang si Diwata. Sa kanyang pinakabagong video, sinabi niyang inaresto siya ng kapulisan na nagpayanig sa social media kamakailan lamang. Sa gitna nga ng kanyang pagsisikap na itaguyod ang kanyang negosyo, ang Diwata Pares Overload. Isang balita ang gumulantang sa mga followers ng sikat na vlogger at negosyanteng si Diwata. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa lumang away kalye na katulad noong 2018. Ang usapin ngayon ay direkta ng tumatama sa kanyang pamamalakad sa kanyang negosyo, ang issue ng non-compliance. Balikan natin ang ilang mga detalye. Noong Miyerkules ng umaga, ibinahagi ni Diwata ang kanyang pinagdadaanan. Ayon sa kanya, wala siyang natanggap na anumang babala. Wala ring subpina na dumating sa kanyang bahay. Bigla na lamang daw siyang hinanap at hinuli dahil mayroon na siyang warrant of arrest. Ang tanong ng marami, bakit warrant kaagad ang ibinigay? Bakit hindi muna dumaan sa usapan or sa settlement? Ito rin ang mismong katanungan ni Diwata na punong-puno ng hinagpis sa kanyang pahayag. Ayon sa kanya, nakakalungkot na sa kabila ng kanyang pagiging matapat na mamamayan at simpleng negosyante, tila hindi siya binigyan ng pagkakataon na ayusin ang anumang pagkakamali bago humantong sa bilangguan. Aniya, nakakalungkot lang. Pwede namang ayusin kung may pagkakamali ako. Pero bakit warrant kaagad? Ang linyang ito ay tumago sa puso ng bawat maliliit na negosyante sa Pilipinas. Marami ang nagtatanong, ganito ba talaga kahirap ang magnegosyo sa ating bansa? Sa kanyang kwento, tumagal siya ng 24 oras sa loob ng kulungan bago pansamantalang nakalaya matapos magbayad ng halagang 60,000 pesos para sa kanyang piyansa. Pero ano nga ba ang tinatawag na non-compliance sa pagnenegosyo? Bagamat hindi pa inilalabas ang buong detalye dahil sa sensitibong katangian ng kasong ito, ang non-compliance ay karaniwang tumutukoy sa hindi pagsunod sa mga regulasyon ng gobyerno. Maaaring ito ay tungkol sa mga business permits, sanitary requirements o di kaya naman ay issue sa buwis at zoning. Para kay Diwata, masama ang loob niya dahil ginigit niyang hindi naman daw siya big time na negosyante. Sa kanyang mga salita, ang kinikita niya ay sapat lamang sa pangkain at kung minsan pa nga ay abonado pa raw siya sa mga gastusin. Dito natin makikita ang realidad ng mga sikat na personalidad sa internet. Marami ang nag-aakalang milyon-milyon ang kinikita ni Diwata dahil lagi itong mahaba ang pila sa kanyang pwesto. Pero ayon sa kanya, ang katotohanan di umano sa likod ng kamera ay punong-puno ng pakikipagsapalaran. Ani Diwata, ang hirap maging Pilipino sa totoo lang. Lumalaban naman ang patas, hindi ka naman may merwisyo. Dumidiskarte ka sa sarili mong paraan para mabuhay, pero bakit ganon? Isang napakasakit na pahayag na nagpapakita ng pagod ng isang taong gustong magambag sa lipunan, pero tila hinahatak pababa ng mabigat na bürokrasya. Matatandaan na noong April 2024, dumanas na rin ang pagkakulong si Diwata. Noon ang dahilan ay ang kasong slight physical injuries na isinampa laban sa kanya noong 2018. Ito ay noong panahon na hindi pa siya sikat at empleyado pa lamang. Dito nga ay nasangkot si Diwata sa isang gulo sa Pasay City. Ang isyu na ito ay tila multong humahabol sa kanya sa gitna ng kanyang kasikatan. Pero ang bagong issue ng kanyang pagkakakulong sa pagpasok ng February 2026 ay isang mabigat na kaso. Ito ay direktang pag-atake sa kanyang integridad bilang isang business owner. Bilang isang negosyante o kung ikaw man ay nagbabalak na magtayo ng negosyo, kailangan nating suriin ang aral sa likod ng karanasan na ito ni Deo Balbuena. Si Diwata ay nagsimula sa wala, mula sa pagiging viral dahil sa kanyang murang pares na overloaded hanggang sa maging cast ng mga sikat na teleserye at magkaroon ng mga endorsement. Naging simbolo siya
ng pag-asa para sa masa. Pero kasabay ng paglaki ng kanyang pangalan ay ang paglaki rin ng mga mata na tumitingin sa kanya. Kapag ang isang maliit na negosyo ay biglang sumabog at naging tanyag, hindi lang customers ang dumarating. Dumarating din ang mga inspektor, ang mga regulators at kung minsan, hindi maiiwasan na may mga taong nais ka talagang pabagsakin. Ang non-compliance ay isang issue na madalas nararanasan ng mga negosyanteng mabilis ang paglago pero hindi nakakasabay ang back-end o ang legal na aspeto ng kanilang operasyon. Maaaring sa bilis ng takbo ng mga pangyayari, nakalimutan o hindi nabigyan ng pansin ang ilang mga dokumento. Pero ang punto naman ni Diwata ay valid. Bakit nga naman hindi muna siya pinadala ng subpina? Sa ilalim kasi ng ating batas, dapat ay mayroong due process. Dapat ay may pagkakataon na ang bawat panig ay maririnig bago maglabas ng warrant of arrest, lalo na kung ang usapin ay administratibo o may kinalaman sa lisensya ng pagnenegosyo. Ang pangyayaring ito kay Diwata ay isang babala para sa lahat ng mga nagnanais magtayo ng sariling negosyo. Hindi sapat na masarap ang iyong produkto, hindi sapat na mahal ka lang masa dahil sa mata ng batas, ang dokumento ay kasing halaga ng iyong benta. Kung ikaw ay magnenegosyo, kailangan maging bulletproof ang iyong mga permits mula sa barangay clearance, mayor's permit, DTI or SEC hanggang sa BIR. Kailangan lahat yan planchado. Dahil kapag ikaw ay sumikat o biglang lumago ang iyong negosyo, ang bawat maliit na butas sa iyong operasyon ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag naman itong si Diwata, bagamat emosyonal at dismayado sa sistema, muli siyang nakalabas para ituloy ang kanyang laban. Ang 60,000 pesos na piyansa ay hindi maliit na halaga, lalo na para sa isang taong nagsasabi na sapat lang ang kinikita para sa araw-araw. Pero para sa kanya, ito ay presyo ng kanyang kalayaan at ng pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan. Sa ngayon, tahimik muna siya sa ibang detalye ng kaso dahil ito ay nasa korte na. Pero ang kanyang mensahe ay malinaw. Hindi siya titigil sa pagdiskarte. Ang karanasan ni Diwata ay nagsisilbing salamin ng kalagayan ng maraming maliliit na negosyante sa bansa na nagsisikap lumaban ng patas pero madalas ay nahaharap sa mga pader ng ating batas na talaga namang sobrang hirap akyatin. Sa ating mga vlogger at mga content creators, at sa mga small business owners o kung ikaw man ay nag-iisip na magtayo ng isang negosyo. Marami tayong mga aral na makukuha rito. Ang transparency ay sobrang mahalaga. Ang pagbabahagi ni Diwata ng kanyang pinagdaanan kahit ito ay masakit at medyo nakakahiya para sa iba. Ito ay pagpapakita ng kanyang katapatan sa kanyang mga taga-subaybay. Hindi siya nagtago at hindi siya tumakbo. Hinarap niya ang warrant at nagpiyansa. At bumalik nga sa kanyang mga taga-suporta para sabihin ang katotohanan. Narito ang mga pangunahing aral mula sa pinagdaanan itong si Diwata. Number 1, the importance of business compliance. Kahit gaano pa kasikat ang iyong negosyo, hindi ito exempted sa mga regulations ng ating gobyerno. Ang naging issue ni Diwata sa business permit at sa sanitary permit ay nagpapaalala sa mga business owners na legalidad muna. Siguraduhin rehistrado ang negosyo mo sa DTI or SEC. Meron kang mayor's permit at meron kang BIR bago or habang lumalaki ang iyong operation. Zoning laws. Alamin kung ang lokasyon ng iyong pwesto ay pinapayagan para sa commercial na paggamit upang maiwasan ang closure order. Number 2, branding and authenticity. Isa si Diwata sa pinakamagandang halimbawa ng organic marketing. Ang Overload Pares ay may only rice at sabaw sa murang halaga at ito ay naging dahilan ng kanyang pagsikat. Meron din siyang personal branding. Ang kanyang karakter, mula sa pagiging viral hanggang sa kanyang tagline, ito ay bumuo ng koneksyon sa masa na hindi kayang bayaran ng mamahaling mga advertisement. Number 3, crisis management and resilience. Naranasan ni Diwata ang ma-raid, ma-fine at ma-demolish ang pwesto ngunit hindi siya tumigil sa pagnenegosyo. Adaptability dahil sa halip na sumuko noong ipinasara ang kanyang pwesto sa Pasay,
ginamit niya ang atensyon para maghanap ng mas maayos at legal na lokasyon. Public transparency. Ang pagiging tapat sa mga pagkakamali at pagnanais na itama ang mga ito ay nakakatulong para mapanatili ang tiwala ng mga customers. Number 4, ang pag-handle sa viral moment. Ang viral status ay isang double-edged sword. Operation scalability kapag naging sikat ang negosyo sa social media, dapat handa ang supply chain at ang staff. Kung marami ang dumagsa pero hindi maayos ang serbisyo, siguradong masisira ang pangalan ng brand. Crowd control. Ang pagdami ng tao ay maaaring maging sanhi ng traffic o ng ingay, kaya kailangan marunong makisama sa komunidad at sa lokal na pamahalaan. Number 5, financial literacy. Mula sa pagiging street vendor tungo sa pagkakaroon ng malaking kainan, mahalaga ang pag-manage ng kinikita. Reinvesting in the business. Ang kita ay dapat ibinabalik sa negosyo para sa mas maayos na kagamitan, mas malinis na pasilidad at mas maayos na pasahod para sa mga empleyado. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z, ang inyong negosyo partner. At maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.